Sige po, mangyari mag-pray po na po ang lahat. Tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid. Wag mo muna akong kakausapin. Makikinig ako ng salita ng Diyos. Amen. So wala muna magkwekwentuhan. Pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Amen. Okay. Minamalakas sapat kapatid, sa buhay po natin, Sister Susan, mayroong bahagdan ang bawat saglit ng ating buhay. Pagka ikaw teenager na o ikaw sabihin binata at dalaga, pangulo, ang stage mo, yung bang ikaw mag-aaral, pero kalakip ng pag-aaral, Sister Rose, nandoon na yung ikaw unti-unting tumitibok ang iyong puso. Although ang puso mo'y tumitibok, pero pag ikaw nandun na sa age o doon sa edad na ikaw binata at dalaga na, tumitibok ang puso mo para ikaw ay manligaw. Di ba yan na yan yung daan na yan ng buhay. Hindi ngayon kung ikaw lalaki, ikaw naniningalampugan. Ikaw naman babae, ikaw naman yung tinitingalampugan. Ayun. So para kang kalapati, nagliligawan. Ayun, stage ng nagliligawan. Ayan. Pwede ngayon pagka ikaw naman babae, talagang inlove na inlove ka kay lalaki, ikaw naman sasagot. Di ba Ninang? Pagka sinabihan ka, Jody, I love you. Naku, pagka naman gusto mo si Boy, mayat maya naman sinasabihan ka ng I love you too, I love you too, I love you too. Di ba, Nanang Bina? Ngayon I love you. Ngayon nandun ka na ngayon sa stage na pwede na akong lumugar. Ayan, pakinggan nyo lagi na itong binabanggit. Gusto ko na lumugar sa tahimik na buhay. Ayun. Di ba kami rin nung nag-desisyon kami nitong isaw lumugan na tayo sa tahimik na buhay. Ayan. Kaya October 8, kami lumugar. Ngayon eri na. Pagkatapos na nagdesisyon kayo magjuwa-juwa, magpakasal na tayo. Ayun. Ngayon, pagkatapos na kayo nagligawan, stage ng pagliligawan, na kayo ngayon ay nagdesisyon na magpakasal, ang tawag na ngayon sa inyo, hindi na boyfriend and girlfriend. Ano na tawag? Lakas nyo naman. Mag-asawa. Hindi nababago na yung status. Mag-asawa. Ang mag-asawa, makinig kayo, matatawag lang kayo mag-asawa kung kayo ay, ayun, very good, kasal. Hindi kayo mag-asawa hanggat hindi kayo kasal. Ang tawag lang sa inyo, nagsasama. Okay? So, huwag niyo sasabihin na hindi naman kayo basbas na simbahan ito kay asawa ko. Hindi. Sabihin niyo ito kinakasama ko. Ayun. Yun ang tama. Pero pag ikay basbas na simbahan, basbas ka na ni judge o kaya ni mayor, talaga may meron na kayong ano tawag doon? Marriage contract, pwede kayong magtawagang mag-asawa. Okay. So ngayon, kayo naman iba na naman yung stage. Kapitana Grace. Naglabing-labing na naman. Meron namang dahilan, Sister Susan, yung dahilan ng iyong paglalabing-labing. Ano naman yung dahilan nun? Para ikaw naman ay magkaroon ng ano? Anak. Anak. Ano? Iyon. Ako naman sabi ko nga, makinig kayo.
Nung kami magjowa-jowa pa lang nito, abay yung magulang maya't maya. Pinatutulog kaya namin sa iyo yung anak namin o kaya ka magkakamali, ganyan na ganyan. Edi okay po. Ngayon naman kami naman ay kasal na. Abay meron na kami bas. Ano? Ano na? Bas na. Mama, sumigil. Sumigil. Kumama ka muna. Sige na. Ayan. Pag-pray nyo naman. Lahat naman kayo dumampi na sa tiyan nitong asawa ko. Kanina naman maganda yung sabi ng nana, pinapulsohan ako. Kasi piti ng piti, isa yung guhit. Sabi ng nanabi, hindi ko yun nakikita sa piti. Ito naman, sabi naman ni Doktora Susan, meron mo ka nagbubuntis na kahit nabuntis, may dumudugo pa. Kasi nga hindi ko alam yun kaya kayo hinihingan ko ng payo. Ito naman kung ano mga pinagagagawa. Pagka nagsiyap doon sa opisina, hanapin na. Picture na natin. Kaya maya sinachat sa akin. Nats, ibeka ang hutog na. Nats, ibeka ang hutog ng tiyak ko Ayan. Sige nga ko. Saka ko, lumalaki tiyan mo. Di ko lang mala kung saan lumalaki, kung doon sa jugjugan o sa kakakain. Kain kami ng kain. Sabi ng OB namin, nung uling punta namin, mag-reduce po kayo. Puro reduce. Kung kailan sinabi no, ani OB mag-reduce, doon naman kami ginanahan kumain. Kaya ngayon, di kami makapagpakita sa aming OB hanggat hindi namin i-force yung ibinigay na timbang. Biruin may 63 kilos, kailangan daw ay 60. Ako'y 70, naging 75 pa. Ano naman? Ganun ngayon kayo naglalabing-labing na. Ang gusto nyo ngayon, kayo naman magkaanak. Stage ng buhay. Pakinggan nyo. Ngayon kayo naman ay pinanad na kayo nagkaanak. Hindi pa rin natatapos ang pangarap. Lalo kayong mga mag-asawa, kayong mga ama at ina. Naku, palalakihin natin, darling, ang ating anak. May takot sa Diyos, masunurin sa atin. Maganda ang pangarap. Ayun. Pero dahil ikaw ay nasa Diyos, lahat ng pangarap mo sa anak, abay ibinigay. Hanggang sa iyan ay nagiging masunurin, hanggang iyan ay may takot sa Diyos, palasimba. Ayan, iyan ang pangarap ng isang magulang. At isa sa pangarap din ng isang magulang, ang isang anak ay makatapos ng pag-aaral. Ayun, tama. Makapagtapos ng pag-aaral. Bakit? Ang sabi ni ina, sabi ni ama, iyan lang ang tanging kayamanan na pwede naming maiwan sa inyo, na hindi iyan mananakaw sa inyo at hindi iyan makukuha ng sino paman. Amen? Ito yun ay pangarap ng isang magulang. After na natapos ng pag-aaral si anak, ang pangarap naman ng mga magulang, Pag-asawa na ba? Kuya? Yes! Pagka ikaw nakatapos na pag-aaral mo, ang pangarap naman ni tatay, ni nanay, hari nawa, Lord, bigyan mo ang aming mga anak ng matatag na hanap buhay. Amen. Bakit? Para naman po kung kami man po nakaupo na ng asawa ko, magbibigay naman po ang mga anak ko. Makabawi naman po kami sa mga ginastos namin. Di ba ngayon, binigyan din ng matatag na hanap buhay si anak dahil sa inyong mga magulang. Amen. Ngayon, andyan na. Nagkaroon na ang mga anak mo ng hanap buhay. Even dito sa abroad o dito sa Pilipinas. Natapos na ba ang pangarap ni nanay at ni tatay doon sa anak? Ano pa ang pangarap?
makapag-asawa at makabuo ng pamilya. Para kayo ay magkaroon ng Apo. yes, apo. Yun. So kami nandun na sa halinaway magkaroon ng apo ang mga sabi ko nga, kung ito ay babae, mamamanan niya baka sakali yung bag ng nanay ko na manicure. O ito naman ay lalaki, hindi ko naman mapamamana yung bag ng nanay ko. Bahala siya. Diba? Basta pagkalooban, kung ano ang kalooban mo po. No? Pero kami, sabi nga, pananampalataya, walang kalakip na gawa ay patay. Ayun. So kami, gawa ng gawa para yung pananampalataya ay magkaroon ng buhay. Amen? Amen. Kahit na masakit na yung Oo, yung bakal namin higaan yung uyot-yot ayaw ka talaga Ari nawa, ito naman taon neto pagkaloob. Amen? Amen. Ayun. So ngayon, hindi natapos. Kaso, iyan ay mga pangarap nyo lang. Pero may isa tayong kailangang ituro sa hapon nito na dapat pangarap nyo rin kayong mga magulang. Ano yun? Yung kung kayo ay mawala sa mundo, makinig kayo lalo yung mga may edad na ilang araw ay ilang panahon na lang dito. Paano? Kaya ako tubig na yung panahon na. Oo, yung tipo na alam naman natin yun pagka ikaw ay dumako na sa edad na 75, pataas. Ang pangarap nyo na ay ganito. Makinig kayo. Ang pangarap nyo na ay ganito, hindi na yung sana abutan ko pa yung anak ng apo ko. Wag na. Ayan mo na sa anak mo. Hindi na yan ang pangarap mo. Ganito na ang pangarap mo pag ikaw nasa edad na padapit hapon ng buhay. Ate Rosa, ganito. Makinig kayo. Patawagin mo yung mga anak mo. Anak, hindi apo. Minsan malaki pa ang oras ng lolo at lola sa apo kaysa sa anak Kaya pagka iniwan ninyo ang problema gano'n na lang. O ganito, ito tuturo natin sa apo na ito mensahe. Pag ikaw nasa dapit apo na ng buhay mo, ito na ang iyong ipapayo sa mga anak mo. Makinig kayo. Mga anak, kami ng iyong tatay ay hindi namin alam kung hanggang saan na lang ang aming buhay. Kaya ang aming may papayo sa inyo na aming mga anak, halimbawa 3, sa inyong 3 magkakapatid, ito ang aming may papayo. Upang sa gayon kahit sa kabilang buhay ay maging masaya kami, ito ang ipayo nyo. Sana'y kayo'y iwanan namin ng inyong tatang at ng inyong nana nang kayo ay nagmamahalang magkakapatid. Iyon ang maipayo ninyo sa inyong mga anak upang sa gayon kung kayo man ay pumanaw sa ibabaw ng lupa, mga minamahal na kasama't kapatid, alam ninyo na ang inyong mga anak ay naiwanan ninyo sa isang matiwasay at maayos na buhay. Sapagkat iyan na ang pangarap ng isang magulang na lilisan sa mundong ito. Na ang kanyang mga anak na dumatal lalo sa isang ina na dumatal sa kanyang tiyan, pag pumikit ang aking mga mata, ibig ko ang aking mga anak na iniluwan, ay iiwanan ko na may pagkakaisa, na may pagmamahalan, na may pagtutulungan. Upang kahit sa kabilang buhay, kayo ay maging masaya ng iyong asawa. Pero pag ako ay namasyal sa iba't ibang dako, maminamahal na kasama't kapatid, bibihira ko ang isang magulang
ay humihiling ng ganyan. Tatawagin ang kanyang mga anak at ipaunawa sa kanila, kung kami man ay pumanaw ng iyong tatang at ng iyong nanang, may isang kahilingan lamang kami na sana'y inyong matupad na magkakapatid. Huwag kayong mag-aaway-away, huwag kayong mag-iinggitan, huwag kayong magpapataasan, huwag kayong magkakanya-kanya. Bagkus, magtulungan kayo, magmahalan kayo. At ito yung ating ebanghelyo sa linggong ito. Ano ang sabi ng Panginoon? Ako eka ililisan na. Ayun, yun ang sabi ng Panginoon. Ako eka aalis na. Bagyang panahon nyo na lang ako makakasama. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Mayroon akong utos sa inyo. Ano yung utos niya? Magmahalan kayo. Kaya ito ang binabanggit ng Espiritu ngayon, lalo sa inyong mga may edad na. Huwag niyong pabayaan ang inyong mga anak ay nag-aaway-away. Huwag ninyong, ugali-ugali. Kung sino yung nakatutulong, yun ang kakampihan. Huwag ganun. Nakatutulong man or hindi, anak mo yan, wala kang dapat kampihan. Mabuti at masama ang anak mo, wala kang dapat kampihan. Upang sa ganon, lumisan ka man, alam mo na wala kang magiging kasalanan sa Diyos na mayroon kang pinili sa iyong mga anak. Kundi pantay-pantay ang pagtingin mo sa nakatulong o hindi, sa mabuti o sa masama, sa itim o sa puti. Pantay-pantay dapat ang tingin mo pagdating sa mga anak mo. At lagi-lagi kong banggit, kahit marami na kayong apo, hindi dapat iparis ang oras sa apo pagdating sa mga anak. Kasi kung minsan, hindi lang sinasabi ng mga magulang ng bata, para namang iyan na ang anak mo at hindi na kami. Kaya, paalala lang ng Espiritu ngayon, kumusta po yung mga anak mo? Baka mamaya ang nagiging anak mo na yung mga apo mo. Kaya yung mga anak mo, malayo na ang loob sa iyo. Kaya iyan ang maging pangarap. Sabi ng Panginoon, aalis na ako, malapit na akong mawala. Bakit? Aakyat na siya sa langit Kailan pa pag-akyat? June 1. June 1. Sunod-sunod yan. June 1, June 15, Holy Trinity. Hindi. June 1. June 1. Pag-akyat. June 8, Pentecost, yung pagbaba ng Espiritu Santo. June 15, pista ng Santissima Trinidad. June 22, Corpus Christi, yung katawan at dugo ng Kristo. June 29, St. Peter and St. Paul. So, lahat na yan kailangan ay pinaghandaan. So, ang sabi rin sa Ebanghelyo, Sister Norma, ako bagyan nyo na lang makakasama. Kaya mayroon siyang utos. Ano ang sabi niya? Ang utos ko, di naman niya sinabi, ang utos ko kayo magbigay sa akin ng 10%. Hindi ganun. Ang sabi niya, kayong mga alagad ko, kayong mga tinawag ng ama ko, na kasama ko, magmahalan kayo. Paano yung pagmamahal? Kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Bakit ganun kasela? Sabi ngayon ng Kristo ganito, kung kayo ay magmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y aking mga alagad. Ayun. Kaya pala gusto ng Kristo na tayo nagmamahalan para naman kahit siya'y umalis na, masasabi pa rin ng mga tao na nakakakita sa atin, iyan yung mga alagad na iniwan ng Panginoon. Kagaya din ninyo, halimbawa kayo lumisan na rito sa mundong ito,
masasabi ng mga kapitbahayan, halimbawa, wag naman, at matagal ko pa makasama ang Sister Carol, may kapitbahay sila Ading, may kapitbahay sila Maring Joan, nagmamahalan yung magkakapatid. Sasabihin ng mga nasa paligid, iyan kasi anak ni Carol. Talaga si Carol nung nabubuhay, ganyan kang itinuturo sa kanyang mga anak. Ngayon, nakikilala ngayon si Carol kahit siya'y wala na sa pamamagitan ng mga anak. Bakit ganun yung mga anak? Kasi nung nabubuhay si Carol, itinuro niya ang tama doon sa mga anak. Kaya sabi ng Kristo, kahit ako'y lilisan na, malalaan ng ibang tao, alagad ko kayo. Bakit? Kasi kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Amen. Kaya sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kapatid, I love you with the love of the Lord. With the love of the Lord. Amen. Huwag tayo magsisiraan, huwag tayo mag-aaway. Amen. Kaya dito sa samahan ng Dalaw San Vicente, laging masaya ang gabay. Kasi alam ko hindi niyo pinapabayaan ng gabay. At maging ang mga kasamahan ko pagdating sa samahan ng gabay. Amen. Mahal na mahal ninyo. Amen. Sila Kuya Atan, sila Inang Metrik. Pupunta ba yan ng walang pagmamahal sa akin o sa inyo? Hindi. Hindi yan nagpunta dahil sa anniversary. Nagpunta yan dahil mahal nila tayo. Amen. At maging ang lahat sa inyo. Hindi naman kayo pupunta rito ng dahil lang sa anniversary. Nagpunta kayo, una dahil mahal nyo si gabay, pangalawa, dahil mahal natin ang isa't isa. Amen. Kaya natutuwa ang Panginoon. Nakikita niya ngayon sa hapon na ito, tayo nga ang kanyang mga alagad. Amen. Kahit na mamaya, kung magbigay ng candy, hindi kayo nabigyan, okay, magtatampo. Candy lang yan. Amen. Amen. Dami-dami candy, baka naman mamaya, meron nga hindi mabigyan. Diba? Ano po? Mahalin natin. Amen. Ganyan lang. So, hindi ko na kakakabaan. Happy anniversary sa bawat isa. Ang pasalamat ng Kuya Henry sa inyong pagdako sa anniversary ni Gabay. Hindi ko na isa-isahin ang bawat isa. Alam na ni Gabay yan. Maraming salamat sa bawat isa. Happy anniversary. Mahal ko po kayong lahat. Mahal kayo ng Gabay. At tayo ay patuloy na magmahalan sa isa't isa. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At Amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Salamat po sa minamahal naming tagapanguna, Kuya Henry.